Ba't kayo natutulog dyan? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Sinusumpa mo? Sinusumpa ko. Magsumpaan tayo. Ulol! Marami ang nagsasabi na hindi deserve ni Dolphy ang National Artist Award. Bago natin pag-usapan ang matagumpay na karera ng Comedy King na si Dolphy, mag-like, comment at subscribe kayo sa channel na ito. Si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa tawag na Dolphy ay tinaguriang Comedy King of the Philippines dahil sa natatangi niyang talento sa pagtatanghal sa entablado, radyo, telebisyon at pelikula sa loob ng mahabang panahon. Siya ay pinanganak noong July 25, 1928 sa Makati, Philippines at simpleng lumaki sa Tondo, Maynila. Isinilang si Dolphy kina Milencio E. Quezon, isang manggagawa sa barko, at Salud Vera sa kalye Padre Herrera sa Tondo, Maynila. Pangalawa siya sa 10 magkakapatid. Noong kabataan, nagtitinda siya ng mani at butong pakwan sa mga sinihan. Nakakapanood siya ng libreng pelikula dahil sa pagtitinda. Napasok din siya sa iba pang maliliit na trabaho bago naging artista. Naging impluwensya niya ang tambalang Pugo at Togo, ang mga mananayaw na sina Benny Mac at Bayani Casimiro. Sa panahon ng pananakop ng Japan sa edad na 17, si Dolphy ay nabigyan ng trabaho ni Benny Mac bilang isang mananayaw sa Avenue Theater at Lyric Theater. Una niyang pelikula ang Dugo at Bayan, kasama si Fernando Poe Sr., ama ng kaibigang si Fernando Poe Jr. na tinaguriang Action King. Sa pagtatapos ng dekada 40, pinasok niya rin ang radyo dahil ito sa tulong ni Conde Ubaldo, isang sikat na manunulat sa radyo, direktor at producer na naging tulay rin sa matagumpay na karera ni Comedy King Dolphy. Sa programa sa radyong Wag Naman, nakasama niya sina Pancho Magalona na bida sa programa, Tese Quintana at Baby Jane na kalaunay naging kaibigan din ni Dolphy. Nagsimula rin sa radyo ang tambalan nila ni Panchito Alba. Nagsimula ang karera niya bilang vaudeville dancer at nadiskubre siya ni Fernando Poe Sr. na ama ni Action King Fernando Poe Jr. Ang talentong taglay nito sa pagsayaw at lalo na sa pagpapatawa ng mga tao ay ang dahilan kung bakit nabigyan siya ng pagkakataon sa industriya ng showbiz, at ang unang screen name niya ay Golay, na kalaunay pinalitan ng Dolphy, na siyang naging tanyag na pangalan sa Philippine showbiz industry sa mahigit 16 na dekada. Siya ay 19 years old lamang noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya ng showbiz. Ang Comedy King na titulo ay maraming pinagdaanan. Mahigit sa 200 pelikula ang kanyang nagawa bago pa lamang nakamit ang titulo na ito. Siya rin ay isang direktor, producer, dancer at comedy artist. Noong 1952, pinakilala ni Pancho Magalona si Dolphy kay Dr. Jose Doc Perez, may-ari ng Sampaguita Pictures. Dito nagsimula ang kanyang karera sa pelikula. Ilan pa sa mga pelikula at programang nagpasikat sa kanya ang Sa Isang Sulyap Mo, Tita na inilabas taong 1953, Jack and Jill inilabas noong 1954, at Pacifica Falayfay inilabas naman ito noong 1969 na siyang naging tulay kung bakit biglang nasundan din ang kanyang mga proyekto. Kasunod naman ito ay ang John and Marcia na nailabas din noong 1973 na minahal naman talaga ng mga mamamayang Pilipino, at nasundan naman ito ng Ang Tatay Kong Nanay noong 1978.
Marami pang sumunod sa mga proyekto bago ito nasundan ng How How de Carabao noong 1988 hanggang sa may mga sumunod pang mga proyektong pelikula na siyang naging daan kung bakit pumatok sa manonood ang humor ni Dolphy at nasundan ito ng Home Along the Riles noong 1992. Kasama na rito ang butihing kaibigan na si Babalu hanggang sa sinundan na ito ng Markova, Comfort Gay, na sumikat sa taong 2000. Matapos itong mailabas sa parehong taon, nasundan pa ito ng ibang mga pelikula. Father Jejemon na sumikat at inilabas noong 2010 na sadyang nagpatawa sa libo-libong manonood. Ang lahat ng yan ay nakamit niya dahil sa kanyang pagsusumikap kung kaya'y minahal talaga siya ng mamamayang Pilipino na sumuporta sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera hanggang sa unti-unti na niyang nahuli ang kiliti ng bawat Pilipino na siyang naging dahilan kung bakit hindi na nagsawang sumuporta ang bawat Pilipino sa kanya. Siya ay kilala sa mga film show na binibidahan niya at iba pang sikat na artista na naging katrabaho niya sa loob ng mahabang panahon, katulad ni Babalu, Redford White, Panchito Alba at maging ang kanyang long-time partner na si Shasha Padilla. Nakilala siya sa mga pelikulang Oming Satanasya, Father and Son, Espadang Patpat at John and Marcia. Naumani ng papuri at karangalan dahil sa matagumpay itong nailabas sa mga sinihan dito sa Pilipinas. Ang kanyang pagpapatawa ay nailahad niya sa iba't ibang bansa. Namayagpag ang talento ni Dolphy sa buong mundo na siyang hinangaan ng nakararami, lalo na ang mga Pilipino. Kung kaya habang siya ay nasa industriya ng showbiz, siya ay nakatanggap ng mga parangal. Ito ang iilan sa mga parangal na natamo ng Comedy King na si Dolphy. Lifetime Achievement Award, Pasado Awards, Golden Father Foundation, Parangal ng Bayan Awardee, Dangal ng Lipi Award, 1998 Gawad Urian Award, 2000 Cinema Manila International Film Festival, 2010 Grand Collar of the Order of the Golden Heart, 2012 Gawad na Diwa ng Lahi, 2012 People's Artist Award at mula sa FAMAS, Metro Manila Film Festival at PMPC Star Awards mula 1974 hanggang 2011. Siya rin ang nag-iisang komedyante na nakatanggap ng parangal na National Artist Award, Order of the Golden Heart, Grand Collar, na ipinagkaloob ng dating Pangulong Benigno Aquino III na ginanap sa Malacanang noong November 10, 2010. Bukod sa kanyang mga special awards na natanggap sa loob ng mahabang dekada ng pag-aartista, ay nakatanggap din siya ng mga award dahil sa angking talentong ibinahagi niya sa bawat pelikula na gawa niya. Tulad na lamang sa pelikulang Oming Satanasya sa kategoryang Best Actor with the Association of 26th FAMAS Award 1978. Noong 1986, 1987 at 1988 ay ginantimpalaan din siya bilang Best Comedy Actor sa PMPC Awards for TV dahil sa kanyang pelikulang John and Marcia, Home Along the Riles at John and Shirley. Dahil sa kanyang pelikulang John and Marcia, Home Along the Riles at John and Shirley, nakatanggap din siya ng awards mula sa Metro Manila Film Festival sa kanyang role na Rosario. Nakatanggap din siya ng awards sa Luna Awards, Film Academy of the Philippines sa kanyang pelikulang Father Jejemon. Sa kanyang pelikulang Father Jejemon, ang naturang pelikula ay nag-ani rin ng awards mula sa Metro Manila Film Festival. Marami pa siyang ibang natanggap na mga awards sa loob ng mahabang panahong pagiging komedyante.
Ang buhay pag-ibig ni Comedy King Dolphy ay ordinaryo lang din. Siya ay hindi naikasal, ngunit ang lahat ng kanyang naging relasyon ay naipasa publiko. Siya ay may 6 na naging karelasyon na tulad niya ay mga artista rin. Ang unang nakarelasyon niya ay si Engracita Dominguez. Sila ay nagkakilala sa isang stage show at nagkahiwalay rin noong 1963. Sila ay nagkaroon ng 6 na mga anak, kasama na ang 2 aktor na anak na sina Freddie at Raul. Ang sumunod na naging karelasyon niya ay si Gloria Smith, isang aktres rin na nakilala niya noong 1956 at nagkaroon sila ng 4 na anak. Ang sunod na naging karelasyon niya ay si Alice Smith o mas kilala sa tawag na Pamela Ponte. Sila ay nagkaroon ng 4 na mga anak kasama na roon sina Eric at Jeffrey na parehong nagtatrabaho rin sa industriya tulad ng kanilang mga magulang. Isang nurse naman ang nakarelasyon ni Dolphy matapos sila ni Pamela Ponte. Siya ay si Evangeline Tagulaw. Nagkakilala sila sa ospital noong 1960s habang nagsasagawa sila ng pelikula at nagkaroon sila ng isang anak. Ang ina naman ni Vandolp ay isa ring artista. Naging karelasyon niya si Alma Moreno at naghiwalay din kalaunan. Hanggang sa nagkakilala naman sila ni Shasha Padilla mula nang itambal sila sa pelikula. Naging domestic partner si Shasha ng Comedy King at nagkaroon ng isang anak na si Zia at nag-ampon pa ng isang anak hanggang sa binawian na siya ng buhay. Siya ay may 18 anak mula sa 6 na naging karelasyon. Noong July 10, 2012 sa edad na 83 at 15 days na lang bago ang kanyang 84th birthday ay binawian siya ng buhay dahil sa multiple organ failures. Ikalawa ang sakit na pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease at acute renal failure. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng lubhang kalungkutan sa bawat Pilipinong tumangkilik sa kanya at patuloy na sumusuporta hanggang sa pumanaw na ito. Dumalo naman sa kanyang burol ang mga kasamahan sa showbiz at ang mga anak niya na nakitaan ng labis na pagkalungkot. Ngunit nagpasalamat pa rin sila sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang ama hanggang sa sumakabilang buhay ito. Idineklara rin ng dating Pangulong Noynoy Aquino na National Day of Remembrance ang araw kung kailan binawian ng buhay si Comedy King Dolphy bilang pagbibigay pugay sa kanyang malaking kontribusyon sa Philippine showbiz industry. Sa tingin mo bilang isang tagapanood ng mga pelikulang comedy ni Dolphy, deserve ba niyang makatanggap ng award galing sa dating presidenteng si Noynoy Aquino? Mag-comment kayo at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel na ito. Salamat.